Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 169. Lumang Tipan, 1 Kings 16 minuto pasado alas 3:28, 1 Kings 4, 1 Kings 5. May dalawang biirang babae ang pumunta sa hari at tumayo sa harap niya. Sinabi ng isang babae, "O, aking Panginoon, ako at ang babaeng ito ay naninirahan sa iisang bahay, at nanganak ako kasama siya sa bahay na iyon. Nangyari na sa 3 araw matapos kong manganak ay nanganak din ang babaeng ito. Magkasama kami, wala na kaming kasama sa bahay, pero kami lamang dalawa ang nasa bahay. Isang gabi ay namatay ang kanyang anak na lalaki dahil nahiga niya ito. Kaya tumayo siya ng hating gabi at kinuha ang aking anak na lalaki sa tabi ko, habang natutulog ang iyong lingkod, at inihiga siya sa kanyang dibdib, at inihiga ang kanyang patay na anak sa aking dibdib. Nang tumayo ako kinaumagahan para pasusuan ang aking anak, patay na siya. Pero nang tinignan ko siya ng mabuti kinaumagahan, hindi siya ang aking anak na ipinanganak ko." Pagkatapos ay sinabi ng isa pang babae, "Hindi, ang nabubuhay ang aking anak, at ang patay ay ang iyong anak." Sinabi ng unang babae, "Hindi, ang patay ay ang iyong anak, at ang nabubuhay ay ang aking anak." Ganito sila nag-usap sa harap ng hari. Pagkatapos ay sinabi ng hari, "Ang isa sa inyo ay sinasabi, 'Ito ang aking anak na nabubuhay,' at ang iyong anak ay patay na, at sinasabi ng isa pa, 'Hindi, ang anak mo ay ang patay na, at ang anak ko ay ang nabubuhay pa.'" Sinabi ng hari, "Magdala kayo sa akin ng espada." Kaya nagdala sila ng espada sa hari. Pagkatapos ay sinabi ng hari, "Hatiin ninyo ng dalawa ang nabubuhay na bata, at ibigay ang kalahati sa babaeng ito, at ang kalahati sa isa pa." At ang babae na ang anak ay buhay pa ay nagsalita sa hari, dahil ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal para sa kanyang anak, "O, aking Panginoon, ibigay mo na lang sa kanya ang nabubuhay na bata, at huwag mo siyang patayin sa anumang paraan." Pero sinabi ng isa pang babae, "Hindi siya mapupunta sa akin o sa iyo. Hatiin ninyo siya." Pagkatapos ay sumagot ang hari at sinabi, "Ibigay niyo sa unang babae ang nabubuhay na bata, at huwag ninyo siyang patayin sa anumang paraan. Siya ang kanyang ina." Nang narinig ng buong Israel ang paghahatol na ginawa ng hari, natakot sila sa hari, dahil nakita nila ang karunungan ng Diyos ay nasa kanya sa pagbibigay ng hatol. Si Haring Solomon ay hari sa buong Israel. Ito ang kanyang mga opisyal, si Azarias, anak ni Zadok, ay ang pari. Sina Elihoreph at Ahiyas, mga anak ni Sisa, ay mga kalihim. Si Jehoshaphat, anak ni Ahilod, ay ang tagapagtala. Si Benayas, anak ni Joyada, ay pinakamataas na pinuno ng hukbo. Sina Zadok at Abiathar ay mga pari. Si Azarias, anak ni Nathan, ay tagapamahala ng mga pinuno. Si Zabud, anak ni Nathan, ay isang pari at kaibigan ng hari. Si Ahizar ay ang namamahala sa sambahayan. Si Adoniram, anak ni Abda, ay namamahala ng mga kalalakihan na sakop sa sapilitang paggawa. May 12 mga pinuno si Solomon sa buong Israel, na nagbibigay ng pagkain para sa hari at sa kanyang sambahayan. Bawat lalaki ay kailangang maglaan para sa 1 buwan sa loob ng 1 taon. Ito ang kanilang mga pangalan, si Ben-Hur, para sa kaburulang bansa ng Ephraim, si Ben-Gur para sa Makaz, Salbim, Beth-Semes, at sa Elon-Bihanan, si Ben-Hest, para sa Arobat, sa kanyang pag-aari ang Soko at ang buong lupain ng Hefer. Si Ben-Abinadab, para sa lahat ng distrito ng Dor, asawa niya si Taphath, ang anak na babae ni Solomon, si Bona, anak ni Ahilod, para sa Taanak at Megiddo, at ang buong Bethshon na nasa tabi ng Zertan sa ibaba ng Jezreel, mula sa Bethshon hanggang sa Abel-Merola kasing layo ng kabilang bahagi ng Jokmeam, si Ben-Geber ang sa Ramoth Gilead. Sa kanyang pag-aari ang mga bayan ni Jer, anak ni Manases, na nasa Galaad, at ang rehiyon ng Argob ay pag-aari niya, na nasa Bashan, 60 malalaking mga lungsod na may mga pader at mga tansong rehas na tarangkahan, si Ahinadab na anak ni Ido para sa Mahanaim, si Ahimaaz,
para sa Neftali, pinakasalan niya rin si Basmat na anak na babae ni Solomon. Si Bana na anak ni Husay, para sa Asher at Alat, at si Jehoshaphat na anak ni Parua, para sa Isakar, si Simei, anak ni Ela, para sa Benjamin, at si Geber, anak ni Uri, para sa lupain ng Galaad, ang bayan ni Sihon, hari ng mga Amo-Aryo at ni Og, hari ng Bashan, at siya lamang ang opisyal na nasa lupain. Kasing dami ng buhangin sa tabing dagat ang Juda at Israel. Sila ay kumakain at umiinom at masasaya. Naghari si Solomon sa buong kaharian mula sa ilog hanggang sa lupain ng mga Filisteo at sa hangganan ng Ehipto. Nagdala sila ng parangal at naglingkod kay Solomon sa buong buhay niya. Ang pangangailangan ni Solomon para sa isang araw ay 30 kor ng pinong harina at 60 kor ng pagkain, 10 matatabang baka, 20 baka galing sa pastulan, at 100 tupa, bukod pa sa USA, mga gasal, mga usang lalaki at mga pinatabang ibon. Dahil siya ang may kapangyarihan sa buong rehiyon sa bahagi ng ilog, mula sa Tifsa hanggang sa Gaza, sa lahat ng mga hari dito sa bahagi ng ilog, at siya ay may kapayapaan sa lahat ng panig ng nakapaligid sa kanya. Ang Juda at Israel ay namuhay sa kaligtasan, bawat lalaki nasa ilalim ng kanyang puno ng ubas at ilalim ng kanyang punong igos, mula sa Dan hanggang sa Beersheba, sa buong buhay ni Solomon. Si Solomon ay may 40,000 kwadra ng kabayo para sa kanyang mga karwahe, at 12,000 mangangabayo. Ang mga opisyal na iyon ay nagbigay ng pagkain para kay Haring Solomon at para sa lahat ng pumunta sa hapagkainan ni Haring Solomon, bawat lalaki sa kanyang buwan. Hindi nila hinahayaang magkaroon ng pagkukulang. Sila rin ay nagdala sa tamang lugar ng Senada at Dayami para sa mga kabayong pangkarwahe at sinasakyan, bawat isa nagdadala kung ano ang kanyang nakayanan. Binigyan ng Diyos si Solomon ng kahangahangang karunungan at pag-unawa, at malawak na pag-unawa gaya ng mga buhangin sa dalampasigan. Ang karunungan ni Solomon ay higit pa sa karunungan ng lahat ng bayan ng silangan at sa lahat ng karunungan ng Ehipto. Mas matalino pa siya kaysa sinumang tao kaysa kay Ita na Esrahita, Heman, Kalkol, at Darda, mga anak na lalaki ni Machol, at ang kanyang katanyagan ay umabot sa lahat ng nakapaligid na mga bansa. Siya ay nagsasalita ng 3,000 kawikaan, at ang kanyang mga awit ay 1,005 ang bilang. Isinalarawan niya ang mga halaman, mula sa cedar na nasa Lebanon hanggang sa haysopong tumutubo sa pader. Pinaliwanag niya rin ang tungkol sa mga hayop, mga ibon, mga bagay na gumagapang, at isda. Dumating ang mga taong galing sa lahat ng mga bansa para pakinggan ang karunungan ni Solomon, pinadala mula sa mga hari ng daigdig na nakarinig ng kanyang karunungan. Ipinadala ni Hiram, hari ng Tyro, ang kanyang mga lingkod kay Solomon, dahil narinig niya na siya ay hinirang na hari kapalit ng kanyang ama, dahil sa noon pa man ay mahal na ni Hiram si David. Nagpadala ng salita si Solomon kay Hiram, nagsasabing, alam mo na ang aking amang si David ay hindi maaaring magtayo ng isang templo sa pangalan ni Yahweh ang kanyang Diyos dahil sa mga digmaan na pumaligid sa kanya, dahil sa kanyang buong buhay inilalagay ni Yahweh sa ilalim ng kanyang talampakan ang kanyang mga kaaway. Pero ngayon, si Yahweh na aking Diyos ay nagbigay sa akin ng kapahingan sa lahat ng dako. Walang sinumang kalaban ni anumang sakuna. Kaya binabalak kong magtayo ng isang templo para sa pangalan ni Yahweh na aking Diyos, gaya ng sinabi ni Yahweh kay David na aking ama, nagsasabing, ang iyong anak, na siyang iluluklok ko sa iyong trono kapalit mo, ang magtatayo ng templo para sa aking pangalan. Kaya ngayon utusan mo sila na magputol ng mga cedar mula sa Lebanon para sa akin. At ang aking mga lingkod ay tutulong sa iyong mga lingkod, at babayaran kita para sa iyong mga lingkod sa gayon bayad ka ng patas sa lahat ng bagay na sinang-ayunan mong gawin. Dahil alam mo na walang sino man sa amin ang nakakaalam kung paano magputol ng troso gaya ng mga taga-Siden. Nang marinig ni Hiram ang mga salita ni Solomon, siya ay nagalak ng labis at nagsabi, nawa mapapurihan si Yahweh sa araw na ito,
na siyang nagbigay kay David ng isang matalinong anak na mamamahala sa kanyang dakilang bayan, nagpadala ng salita si Hiram kay Solomon na nagsasab, "Narinig ko ang mensahe na ipinadala mo sa akin. Gagawin ko ang lahat ng nais mo patungkol sa mga troso ng cedar at cypress. Ibababa ng aking mga lingkod ang mga puno buhat sa Lebanon hanggang sa dagat, at gagawin kong bolsa ang mga ito para makarating sa pamamagitan ng dagat sa lugar na iniatas mo sa akin. Ang mga ito ay paghihiwa-hiwalayan doon at ito ay inyong mahahakot. Matutupad mo ang aking hangarin sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain para sa aking sambahayan." Kaya ibinigay ni Hiram kay Solomon ang lahat ng troso ng cedar at pear na gusto niya. Binigyan ni Solomon si Hiram ng 20,000 takal ng trigo para sa pagkain ng kanyang sambahayan at 20 galon ng purong langis. Ibinigay ito ni Solomon kay Hiram taon-taon. Binigyan ni Yahweh si Solomon ng katalinuhan, gaya ng kanyang ipinangako sa kanya. May kapayapaan sa pagitan nila Hiram at Solomon, at silang dalawa ay gumawa ng isang tipan. Sapilitang pinagtrabaho ni Haring Solomon ang buong Israel, ang bilang ng sapilitang mga manggagawa ay 30,000 kalalakihan. Sila ay pinadala niya sa Lebanon, 10,000 isang buwan ng halinhinan. Isang buwan sila nasa Lebanon at 2 buwan sa kanilang tahanan. Si Adoniram ang namahala sa mga pinilit na manggagawa. Si Solomon ay may 70,000 tagabuhat ng mga mabibigat at 80,000 tagatibag ng mga bato sa mga bundok. Bukod sa mga 300 na punong opisyal na namamahala sa mga gawain at nangangasiwa sa mga manggagawa. Sa utos ng hari sila ay nagtibag ng malalaking mga bato na mataas ang kalidad para sa paglatag ng pundasyon ng templo. Kaya ang mga tagapagpatayo nila Solomon at Hiram at ang mga gibalita ang gumawa ng pagpuputol at naghanda ng troso at ng mga bato para sa pagpapatayo ng templo. Bagong tipan. Acts 19 minuto pasado alas 12:25, Acts 13:1-12. Pagkatapos siyang hanapin ni Herodes at hindi matagpuan, tinanong niya ang mga bantay at iniutos na patawan sila ng kamatayan. Pagkatapos siya ay bumaba mula Judea hanggang Caesarea at nanatili doon. Pagkatapos siyang hanapin ni Herodes at hindi matagpuan, tinanong niya ang mga bantay at iniutos na patawan sila ng kamatayan. Pagkatapos siya ay bumaba mula Judea hanggang Caesarea at nanatili doon. Ngayon galit na galit si Herodes sa mga taga-Tyro at Sidon. Pumunta sila sa kanya na magkakasama. Hinikayat nila si Blasto, na kanang kamay ng hari, upang tulungan sila. Pagkatapos humiling sila ng kapayapaan, dahil ang kanilang bansa ay tumatanggap ng pagkain mula sa bansa ng hari. Nang dumating ang takdang araw, nagbihis si Herodes ng marangyang kasuutan at umupo sa trono, nagsalita siya sa kanila. Sumigaw ang mga tao, ito ang tinig ng isang Diyos, hindi ng isang tao. Kaagad siyang hinampes ng isang anghel ng Panginoon, dahil hindi niya ibinigay ang kaluwalhatian sa Diyos, kinain siya ng mga uod at namatay. Ngunit lumago at lumaganap ang salita ng Diyos. Nang matapos ni Bernabe at Saul ang kanilang misyon sa Jerusalem, bumalik sila mula doon, isinama nila si Juan na ang huling pangalan ay Marcos. At ngayon sa kapulungan ng Antioquia, mayroong mga iilang propeta at mga guro. Sila ay sina Bernabe, Simeon, na tinatawag na Niger, Lucio na taga Cyrene, Manan, kinakapatid na lalaki ni Herodes na Tetrarca, at Saul. Habang sumasamba at nag-aayuno sila sa Diyos, sinabi ng banal na Espiritu, ihiwalay ninyo para sa akin sina Bernabe at Saul, upang gawin ang gawain kung saan ko sila tinawag. Pagkatapos na ang kapulungan ay mag-ayuno, manalangin at magpatong ng kanilang mga kamay sa mga lalaking ito, sila ay kanilang sinugo. Kaya sumunod sina Bernabe at Saul sa banal na Espiritu at bumaba papuntang Seleucia. Mula doon ay naglayag sila papunta sa isla ng Cyprus. Nang naroon na sila sa lungsod ng Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo. Kasama din nila si Juan Marcos bilang kanilang katulong.
Nang makaalis sila sa buong isla hanggang Paphos, natagpuan nila ang isang salamangkero, isang bulang propeta na Hudyo na nagngangalang Bar-Jesus. May kaugnayan ang salamangkerong ito sa gobernador na si Sergio Pablo, na isang taong matalino. Pinatawag ng taong ito sina Bernabe at Saul, dahil ibig niyang marinig ang salita ng Diyos. Ngunit kinalaban sila ni Elymas, ang salamangkero, ganito isinalin ang kanyang pangalan, tinangka niyang paikutin ang gobernador na mapalayo mula sa pananampalataya. Ngunit si Saulo, na tinatawag ding Pablo ay napuspos ng banal na espiritu. Tinitigan siya nito at sinabi, "Ikaw na anak ng dyablo, punong-puno ka ng lahat ng uri ng pandaraya at kasamaan. Ikaw ay kaaway ng bawat katwiran. Hindi ka ba talaga titigil sa pagbabaluktot sa mga tuwid na daan ng Diyos?" Ngayon tingnan mo, ang kamay ng Panginoon ay nasa iyo at ikaw ay mabubulag. Pansamantala mo munang hindi makikita ang araw. At biglang nagdilim ang paningin ni Elymas, nagsimula siyang lumibot na humihiling sa mga tao na siya ay akayin sa pamamagitan ng kanilang mga kamay. Pagkatapos na makita ng gobernador kung ano ang nangyari, siya ay naniwala, dahil namangha siya sa katuruan tungkol sa Panginoon. Mga awit, Psalm 74:18-23. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na puno ng pasasalamat ang aming mga puso dahil sa karunungang ipinagkaloob mo kay Haring Solomon, na nagbigay sa kanya ng kakayahang humatol ng matuwid. Tulad ng kanyang hinanggad na katarungan, naway magsikap din kami na maging makatarungan at tapat sa aming pakikisalamuha sa isa't isa. Habang kami ay nagbubulay-bulay sa katapangan ng unang simbahan, bigyan mo kami ng lakas ng loob upang ipahayag ang iyong ebanghelyo ng may tapang, kahit nasa gitna ng mga pagtutol. Panginoon, tulungan mo kaming alalahanin ang mga panalangin para sa katarungan at pagliligtas sa Awit Kapitulo 74, at himukin mo kami na manindigan laban sa kawalan ng katarungan sa aming sariling buhay. Hayaan mong ang iyong karunungan ang gumabay sa bawat hakbang namin. Amen.